Marites! Good morning mga kumaring Marites! Nandito na naman ako. Ayan, so kanina pa tuyo itong buhok ko. Dahil pupunta nga kami magpa-check up ni Papa. Nabanggit ko naman na sa iyo sa vlog ko, diba? So dito ako sa kwarto ko. Para ipatingin yung tuhod niya kasi nga daw masakit. So yun, punta kami doon. Dahil nagpa-schedule naman ako. Nagpa-appointment naman ako kahapon nung after ko mag-exam. So, siya lang pinakaunang-una. Naka number 1 siya. Pwede doon magpa-schedule kasi kung panyari, bukas kami pupunta, bukas din kami pupunta doon. Ay nako, habang pila doon, grabe, as in, mangangarag kakakahantay. Kasi syempre hindi naman ganun kadali mag-check up, di ba? So, yung kailangan ko ipa-check up yung paa niya para komportable siya, no? So, ngayon, alis muna kami ni Papa. Masakay muna kami ng tricycle papunta sa kanyang pag-check up. Samahan niyo po kami. So, ayun, nakasakay na kami ng tricycle ni Papa. Tumawag na lang ako kasi paglalabas naman kami mayroon ng mga tricycle na. So, 40 pesos ang kaming dalawa, bali 20 isa. Tapos, sakto may kasabayan din kami na sabayan din pupunta. At nakarating na rin kami. Ilang minutes lang, siguro 10 minutes lang kami na nakasakay sa tricycle. Malapit lang po. Kaya ayan, madali kami. Kasi kami yung unang-unang nakalista dito. So, ang dami pa yan. Pero mamaya pa darating ang doktor. Alas 10 talaga ang usapan. Pero yung mga kasama namin dyan, siguro ngayon lang sila nagpalista. Kaya maaga din sila. So, ako kasi inunahan ko na. Kasi alam ko na dito, sinamahan ko na si ate ko Jessica nung nagpa-check up siya ng goiter niya dito. Diyan talaga ang clinic ni ate ko. So, dito pwedeng lahat naman makikita. Kauwi na kami ni Papa. Galing nagpa-check up ng kanyang tuhod. Ayun, marami-raming ganap. Buti number 1 kami. Nagpalista kasi ako kahapon. Kung hindi, ay nako, dami doon mag-aantay kami ng bongga. So, marami pa siya reseta. Wala doon sa kanila yung iba. So, babalik ako ng bayan. Bibili ako ng iba. Ito na muna yung pang-antay pain sa kanyang tuhod. So, maraming nireseta sa kanya kasi nga natagal-tagal na hindi pa-check up si Papa. So, yung motor niya is talagang kina-real check. Gawin tayo na ipay daw siya ng anti-pain. So, yung anti-pain mo pa. Kasi ito, araw-araw ito sa atin. Naman yung natin ito. Ito sa anti-pain. Tapos, observe mo daw yan kung isang linggo eh, masakit pa rin. Babalik tayo doon, papa-x-ray. Oo, sobrang sakit pa. Una yung gata ko. Ito, 2 times a day. Bibigyan lang niya tayo. Ito yung nakalagay naman dito. Ito. 2 times a day, kalahati lang. Parang mamaya, ay mag-start tayo bukas na ako. O mamaya. Kalahati lang. Ano ito, umaga at gabi. Kasi itong isa, before bedtime. Hindi ka naman. Basta yung papalapot ng dugo mo, ganon. Tapos ito naman, after lunch lang naman to. Kasi ito, ang Lodipin naman na to eh. Pero yun nga, sabi niya, naka-discount. Kaya nilagay niya lang. So yun ang babalikan ko. Kasi ito, itatry mo lang naman daw sa linggo. Tapos kung masakit pa rin yung paa mo, isang linggo, balik tayo doon. Magpapaano tayo. Masakit pa? Oo.
Ito naman araw-araw, once a day. 1 capsule, 1 times a day. Bedtime din to. Ayun, nakalagay. Bedtime at bedtime. So, dalawang iinumin mo sa gabi. Ayun, nakalagay. Bedtime. Yun. Mamaya na to. Tago ko muna. Ito yun ay malaki. So, yun, bibili ko muna. Kasi wala dito. So, ayun. Babalik ako ng bayan para bilhin itong gamot ni Papa. So, balikan ko kay mamaya. Kumain na rin kami ni Papa. So, naglaga lang ako dyan ng okra, petchay, tapos yung papait. So, si Papa hindi siya pwede dyan sa spam. Ako lang kakain yan. Hello po ulit, mga kumaring Marites. Kauwi ko lang kanina. At nagpahinga ako, nakatulog ako kasi nga bumili akong gamot ni Papa. Grabe, daming iinumin ng gamot ni Papa. Paano kasi? Sinabihan na namin noon na ipa-check up siya, siya lang may ayaw. So, ngayon, nung nagpa-check up kami, imbis na tuhod lang, kasama pa tuloy yung sa high blood. Ano yun? Kaya, katigas ng ulo, ayaw magpa-check up. So, ayun na nangyari. No? Ngayon, nagluluto ako. Bawal na kasi si Papa sa mga karne-karne. Ipilit niya minsan, sabi niya, hindi, pwede pa yan. Gusto ko yan. Ganun. So, alam niyo yun, kung anong pinagbabawal. Yun ang, ipinipilit nila. No? Grabe. Makukulit. Kung kailan matanda na ang kukulit. So, ngayon, mag-aagayak ako kasi yung iluluto ko isda, sinigang na bangus. Medyo malamig kasi ngayon. Napapansin nyo ba? Kasi dati dapat January, February, yan malamig-lamig talaga. So, ngayon, medyo malamig. Gusto ko na may nasabaw. Kaya magluto muna ako. Ayusin ko lang. Ngayon, naghiwa ko ng kamatis para sa ating sinigang na bangus. Tapos, mayroon din akong sili green. Ayan. Ala, may umiyak na bata sa likod. May mga kapitbahay po kami dito, oo. Sa mga nagtatanong dyan, meron. Tapos maghiwa rin ako ng sibuyas. Sa sinigang ba na isda or karne, naglalagay po ba kayo ng bawang? Ako hindi eh. Pero choice ata ng iba yun. Ako ito lang. Sibuyas saka luya lang. Pero alam ko, hindi kayo naglalagay. Wala desisyon. Naggagayak-gayak lang. Para mamaya kakain si Papa kasi may mga initik siyang gamot. Sabi ko nga sa inyo, marami ni reseta sa kanya ng doktor. Naloka ako. Si Papa din kasi makulit. Ayaw niyang magpa-check up pag once na may naramdaman na siya. Sabi niya, okay na ako sa ganito, hayaan niyo na ako, matanda na ako. Tapos pag may masakit, hirap-hirap siya, no? Sasabihin niya, okay na ako, ganyan-ganyan. So, ayusin ko lang muna to. Luto na ang sinigang na bangus. Ayan. So, ang sinigang mix ko dyan is yung may gabi. Kasi gusto ko yung medyo malapot-lapot. Diba sabi nila para sa karne lang yun? Hindi try nyo po. Masarap siya. Dati sampalok pero ayaw ko na ng sampalok. Medyo masim-asim na kasi yun. Hindi ko na feel. Pero masarap din naman. Tapos, after namin kumain ni Papa, pinuntahan ko yung mga pusa ko. Opo, andito po sila Casper, Sophie, at Luna. Pero si Casper saka si Sophie, Casper saka si Luna, baka iuwi ko ng polo para hindi sila mahirapan dito. At ayan, so tapos na kaming kumain ni Papa. Hindi ko na rin napakita sa inyo. At katapos ko nagluto kasi kanina, 5:30, kumain na kami, niyaya ko na siya kasi iinom pa siya ng gamot niya. Alam nyo na, di ba? So, meron siyang 2 bedtime na gamot.
Tapos yung para sa puso niya, kasi mabilis tumibok yung puso ni Papa ko. Ngayon, madali na siya mapagod. Matagal na yan sinasabi, kaso siya lang ang may ayaw na magpa-check up. Yun nga, di ba, uulitin ko sa iyo. Kaya sabi na, buti na lang din talaga. Way din siguro yun na sumakit yung tuhod. Tapos, kanina, katitake yan lang ng gamot. Sabi ba naman niya, parang umukay yung paa ko. Natatawa pa Papa, parang feeling ko ayaw niya nang bumalik doon. Kasi yan si Papa, ayaw niya nang bumalik-balik siya na. Gusto niya yung mag-stay na. So, sabi ko, di maganda. Kasi nakita ko rin kanina, tumayo siya. Hindi na siya yung... Kasi pag tumatayo siya, nag-aaray-aray siya, masakit yung paa niya, yung tuhod niya. Tapos kanina, tumayo siya, parang, wow, ang bilis naman ang effect mo. No? So, sabi naman ng doktor, isang linggo niya muna iti-take yun. Pag umokay na, okay na, stop na. Pero pag dito, pag masakit pa rin, ng after 1 week, ibabalik siya para ipa-x-ray yung kanyang tuhod. So, nakikita ko naman kanina, sabi ko, isang araw pa lang niya tinik. Halos wala pa nga isang araw. Yun. Ay, yung tinitake niya is umaga yun. Pang umaga yun. Kaya, kailangan ng yun nga, anti-pain dito sa tuhod niya. Kasi yun, siguro sinek din siya kanina kasi nga, di ba, mild stroke siya. Kailangan niya din talaga na may, yun nga yung pampalapot ng dugo, yung para hindi siya mamuo. I-explain naman sa akin kanina kasi sumama ako. Kasi nung nagpa-check up si Papa, hindi pwede. Kasi ano pa yun eh, ano pa ng pandemic noon. So, nung last year din, pina-check up namin siya sa Burgos eh. Kaso wala naman din, wala din naman nakitang ano sa kanya kasi mahirapan nga daw siyang huminga. So, yun, madaling mapagod. So, binigyan din siya ng doktor dito ng, yun nga, yung hindi naman pampatigil ng paghinga Kumbaga, hindi lang mabilis. Kasi pagtibok ng puso ni Papa ko, talagang mabilis. Sabi ng doktor, huwag daw hayaan na maulit-ulit yung mild stroke niya kasi 'di ba mahirap na, 'di ba pag first na, second, gano'n, mahirap na kasi nga mild stroke si Papa. So sabi niya sa akin, yun na yung mga bawal na yung matataba na karne. Siguro magkakanin na lang daw siya, sabi ng doktor. 2 times a week, parang gano'n lang, 2 beses ang linggo. Tapos more on gulay siya, more on steam. Siguro gagawin ko na lang steam na manok, gano'n. Tapos, steam na puro gulay. Patatas, gano'n. Okra, gano'n. Kaya kanina, makita nyo is ang ulam niya yung nilaga lang. Kasi, yung spam, inulam ko na lang, hindi ko na pinakain. Kasi, sabi nga ni doktor, bawal daw din yung matataba. So, iniiwasan ko yun. So, gagawin ko na lang, lulutuan ko na lang siya ng para sa kanya. Tapos, yung para sa amin, ng kapatid ko. Si Bunso. Kaya, yun. Tapos kanina, sabi niya, isda, more on isda. Hindi na sabi ni Ate Kumari Pay. Marami siyang gamot na tinitake. Bali, 3, tapos parang 6. Pati yung maintenance niya. So, si Papa kasi, di pa high blood siya. So, wala yung losartan sa kanya. Kumbaga, amlodipine lang. Kasi hindi niya kaya, parang kundi niya hiyang. Sinabi niya kasi pag umiinom siya, mas lalo siyang parang iba yung pakiramdam niya. So, tinanggal niya. Siya na yung decide na tanggalin niya yun. Pero, yun nga, sabi naman nun, okay lang daw yun. Basta, yun nga yung sa cholesterol niya, anti-cholesterol niya, kailangan niya. Yun, so, okay naman yung, namin, at all, lahat naman din. So ang na-expense naman namin doon, sa 2.5, parang ganun. So, okay lang, basta para kay Papa, diba? Yun lang naman yung ganap today, pina-check up po si Papa, ura-urada. Hindi, nung January 3 pa kasi masakit yung tuhod niya. Ngayon, lagi ko siyang hinihikayat na, pa-check up natin. Ayaw niya, parang piling ko kasi natakot siya noon nung nakonfine siya ng high blood, tapos merong biglang na-atake doon sa katabi niya, yun na yung chika ko, diba? Simula nun ayaw niya na kasi pag doon sa amin, pag pinapacheck up namin siya, natatakot na siya kasi baka ma-confine gano'n. So dito marami-rami na rin yung pag-check upan. Saka doon sa pinag-check upan namin kanina, is doon nagpapacheck up si ate ko, Jessica, kaya pumunta kami doon. At yun nga, maswerte kami maaga-aga kung nagpa-schedule. Ulitin ko ulit, di ba? Ulit-ulit lang tayo, no? Pero at least inulit ulit. Malay nyo, nanonood nga kayo, pero hanggang doon na sa umpisa, hanggang sa dulo, chariks. Yung demand. So, yun lang ang ganap ngayon for today's video. Maraming salamat pong muli sa aabang ng vlog ko. Ayan, so, grabe, thankful ako. Dahil, alam niyo yun, yung hindi niyo ako iniwan, kahit ako yung nang iwan sa ere. Charis! Hindi naman ganun. So, yun, end ko na yung vlog ko for this video. Sa nagtatanong po kung bakit namin binenta yung bahay, ibang araw ko lang po siya ikikwento, no? Tapos,
bakit tawag dito, bakit itong bahay pala is renta ba or ano ba sa amin. So, sa ibang araw na lang para may abangan kayo. Charis. Tapos yun lang. And then, ay may nagtanong din pala kung nasaan yung CR. So, pakita ko na lang ulit sa ibang araw yung, kasi hindi ko nga napakita sa ano ko yung tour ko, di ba? Na-tour ko lang sa last part 2. Tapos dun sa kusina naman, andun lang yung CR. So, hindi ko lang siya nawala sa isip ko dahil tutang amartes ninyo. And then, pa ba? Yung hindi may nagtatanong din, paano ko daw iiwan si Papa kung magtatrabaho ako. Sasagutin ko po yan ngayon kasi si Papa is okay lang siya ng halos maghapon. Yan. Pero gabi talaga hindi siya pwedeng walang kasama. So, ako habang nagtatrabaho, hindi naman siguro yung trabaho ko yung mahaba-haba, hindi naman siguro, no? So, yun, ako, tapos nandito naman yung kapatid ko, si Bunso, wala pa naman siyang ganap sa buhay. Kung meron man, meron pa rin siyang kasama, at ako po yun, no? May mga kasama pa rin po siya. Dahil si Papa is, yung food lang niya, meron lang siyang food, yun lang, okay lang, kahit iwan niya lang hugasin dyan, labahin dyan, ako na lahat. Yun lang. Si, syempre, di ba? Alam ko yung iba hindi naiintindihan yung sa side ko na bakit pa ako magtatrabaho, bakit pa ganun, di ba? So, may kanya-kanya po tayong decision sa life. Ayun. Kung may mga opinion man kayo or what na about sa ganyan, it's okay lang po magtanong, it's okay lang po mag-comment, di ba? Wala mang masama, sagutin ko naman po. Ayun lang, drama yarn. So, ayan, i-end ko ng vlog ko dahil mahaba-haba na naman kwentuhan ito. Huwag niyo na lang pong kalimutan i-like, share, and subscribe. And hit niyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako mag-upload ng aking vlog. See you in my next vlog. Bye!